Isang kontratistang mamamatay tao na nagngangalang Pei-Shing ang nakaupo na maayos na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga mangangalakal, kahit na sila ay isang grupo ng mga magnanakaw. Nilinaw ni Pei-Shing na naroon lamang siya para sa pera. Isang opisyal ng gobyerno ang nagpaskil ng mga pabuya sa mga kriminal, at ang pagsusuko sa kanila ay may kasamang gantimpala. Sinabi niya na narito lamang siya upang bawiin ang mga ari-arian ng gobyerno na ninakaw sa daan. Mula sa kanyang narinig pagkatapos kunin ng mga kalakal, pinatay din ng mga magnanakaw na ito ang isang mangangalakal na Persyano at lahat ng kanyang mga gwardya. Gayunpaman, handa si Pei-Shing na balewalain yun kung ibibigay nila ang hiyas na kanilang ninakaw, ngunit ang kanilang pinuno na si Chu Xiong ay ngumiti lamang na akala'y nagbibiro lamang si Pei-Shing dahil siya ay napapaligiran ng kanyang mga tauhan. Ipinagmalaki niya na hindi siya natatakot sa sinumang mamamatay tao, maliban sa 4 na maalamat na mamamatay tao, na ang mga pangalan pa lamang ay nakakapangilabot na sa mga tao. Naghanda sina Chu Xiong at ang kanyang mga tauhan para sa labanan, at ang sagupaan ay naging hindi maiiwasan. Ngunit si Pei-Shing ay lumabas na mas mapanganib kaysa sa kanilang inaasahan na agad na pinabagsak si Chu Xiong at tinalo ang kanyang buong tauhan. Sa sandaling matapos ang laban ay agad niyang hinanap ang hiyas, ngunit sa kasamaang palad ay wala ito roon. Matapos ang mabilisan na paghahanap ay wala siyang nakitang katulad ng kanyang hinahanap, at sa halip ay natuklasan niya ang babaeng nakatali sa loob ng isang kahoy na baul na dala ni Chu Xiong. Inaangkin ni Chu Xiong na ang babaeng ito ay may itinatagong sekreto na mas mahalaga pa kaysa sa anumang hiyas. Bago pa siya makapagpaliwanag, ang babae na nagngangalang Liu Shen ay biglang sumugod at pinatay si Chu Xiong gamit ang isang espada. Sumabog sa galit si Pei-Shing dahil ang isang patay na takas ay walang gantimpala, ngunit ang babae ay walang pakialam na sinampal at itinulak pa siya nito sa gilid. Sa galit ay pinabagsak siya ni Pei-Shing at nagmadaling pumunta sa tanggapan ng lokal na pamahalaan, ang parehong lugar na karaniwan niyang pinupuntahan para mangolekta ng pabuya. Sa pagkakataong ito ay isinama niya si Liu Shen. Umaasang makakakuha ng pera dahil namatay si Chu Xiong dahil sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng isang opisyal na nagngangalang Wu Xiao na ang mga patakaran ay patakaran, walang bayad ang pagdadala ng bangkay. Nakalaya din si Liu Shen sa kabila ng pagpatay, dahil sa ilalim ng batas ang sinumang makakapatay ng isang pangunahing kriminal ng gobyerno ay hindi kailanman dapat makulong dahil dito. Pagkatapos ay dumating ang isang mahistrado na nagngangalang Zhang, ang nakatataas kay Wu Xiao at tumanggi na pabayaan siyang makatakas ng ganoon kadali. Para kay Zhang, ang pagpatay ay krimen pa rin. Dahil doon ay kailangan munang imbestigahan si Liu Shen bago sila magpasya kung ano ang mangyayari sa kanya. Dinala si Liu Shen sa kulungan habang iniimbestigahan ang kanyang krimen na nagawa. Maya-maya ay binigyan ni Zhang si Pei-Shing ng maliit na bayad para sa pagdadala sa kanya, kahit na hindi siya opisyal na target ng gobyerno. Pagkalipas ng mga araw ay muling pinuntahan ni Pei-Shing si Zhang kung saan sa pagkakataong ito ay inatasan siyang patayin ng isang mag-asawa na itinuturing na lubhang mapanganib. Pagdating ni Pei-Shing, mukhang takot na takot ang mag-asawa. Iginiit nila na ang kanilang krimen ay pagnanakaw lamang ng baka, isang bagay na hindi naman dapat mangailangan ng pagpapadala ng isang mamamatay tao. Ngunit bago pa man malutas ang anumang bagay ay biglang lumipad ang isang palaso at tinamaan ang babae. Lumalabas na ang totoong target ay si Pei-Shing na dumating ang mga maalamat na kinatatakutan na mamamatay tao. Mabilis na naganap ang matinding laban kung saan sa huli ay nagawa niyang patayin ang isa sa kanila bago tumakas. Determinadong makakuha ng mga sagot, bumalik siya sa lungsod upang harapin ang mga opisyal ng gobyerno tulad ni Zhang. Agad niyang inatake si Zhang at nagtanong kung bakit siya minarkahan bilang isang kriminal. Ipinaliwanag ni Zhang na ang utos ng pag-aresto ay direktang nagmula sa mas matataas na awtoridad. Bilang isang mahistrado lamang, inaangkin niya na wala siyang kapangyarihang kwestiyonin ito, kaya't iminungkahi niya na maaaring may kaugnayan nito sa babaeng dinala ni Pei-Shing kanina. May nabalitaan siya na sinumang maglakas loob na hawakan ng babae ay papatayin. Nang marinig ito ay naging mausisa si Pei-Shing tungkol kay Liu Shen at nagpasyang magsaliksik pa. Nang gabing yun, nang papauwi na si Pei-Shing ay palihim siyang sinundan ni Wu Xiao at nagbahagi ng mahalagang impormasyon. Ipinaliwanag niya na pagkatapos niyang umalis sa koanihan, si Liu Shen ay itinapon sa bilangguan. Di nagtagal, puwersahan na inalis siya ng mga gwardya ng isang opisyal ng ministeryo na nagngangalang Guo Xiang mula sa kanyang selda. Inamin ni Wu Xiao na wala siyang gaanong alam tungkol kay Guo Xiang, maliban sa isa siyang lubos na iginagalang na opisyal higit pa sa impluwensya ni Zhang. Kasabay nito ay ikinulong ni Guo Xiang si Liu Shen sa isang pribadong bilangguan na mahigpit na binabantayan kung saan siya pinahihirapan.
Kinabukasan ay dumating si Pei Xing sa tirahan ni Guo Xiang bilang tugon sa paanyaya ng kanyang dating kaibigan. Tila tunay na natuwa si Woulan na sa wakas ay nagpasya si Pei Xing na sumama sa kanyang dating grupo. Ipinaliwanag niya na siya at ang iba pa ay nabubuhay ng mas maayos ngayon bilang mga personal na gwardya ni Guo Xiang. Pagkatapos ay sinamahan niya si Pei Xing papasok upang kausapin si Guo Xiang na nanunood ng naglalaban at kung sino ang matatalo ay ipapakain sa mga lobo. Mabilis na naging malinaw na alam na ni Guo Xiang ang tungkol sa nakaraan ni Pei Xing bilang isang sundalong maharlika, kung paano niya tinulungan na sugpuin ang isang rebelyon kasama si Woulan at ang iba pa. Humanga sa kanyang mga nagawa, sinabi ni Guo Xiang na malugod niyang tatanggapin si Pei Xing sa kanyang serbisyo at ipinangako sa kanya ang lahat ng kasiyahang naisin niya. Ngunit hindi dumating si Pei Xing upang sumunod sa kanyang mga utos, pumunta siya upang makipagnegosasyon na alam na hinahanap ni Guo Xiang ang batang isinilang ni Liu Shen kamakailan lamang. Nag-alok si Pei Xing ng isang kasunduan, hahanapin niyang ang sanggol na lalaki kapalit ng pag-alis sa kanyang pangalan sa listahan ng mga kriminal. Halatang nagulat si Guo Xiang na napakaraming alam ni Pei Xing, pagkatapos ay isiniwalat niya ang katotohanan na ang sanggol ay anak ng punong ministro, isang makapangyarihang lalaki na desperado na naghahangad ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Gayunpaman, ang alitan sa loob ng pamilya ng punong ministro ay humantong sa bata na ituring na isang kahihiyan. Bago pa man mag-isang buwan ang sanggol, kinuha siya ni Liu Shen at tumakas palabas ng kabisera upang protektahan ito. Matapos marinig ang lahat ng ito ay nangako si Pei Xing ng may katapangan na ililigtas ang bata sa loob ng 10 araw. Kung mabaygo siya ay malaya si Guo Xiang na patayin siya, ngunit kung magtagumpay siya ay dapat niyang bawiin ang pabuya sa kanyang ulo. Pumunta siya sa bayan at nangolekta ng mga impormasyon na konektado kay Liu Shen, at matapos ang maraming pagkabigo sa wakas ay natuntun niya ang sanggol kung saan ito iniwan ni Liu Shen. Kinuha niya ang sanggol at nagmadaling umalis, at sa daan ay napagtanto ni Pei Xing na mas mahirap mag-alaga ng sanggol kaysa makipaglaban sa mga asasin. Lumipas ang ilang araw ay napalapit si Pei Xing sa sanggol, nakakatulog na siya ng mahimbing at natutulungan siya nitong kalimutan ang nakaraan. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Pei Xing ng isang liham mula kay Wu Xiao. Ang sulat ay nagsasabi na si Guo Xiang ay anak sa labas ng punong ministro, at dahil hindi na magkaanak ang kanyang asawa ay binuntis nila si Liu Shen. Natuwa ang punong ministro sa paglabas ng sanggol ngunit ang kanyang pamilya ay hindi natuwa na balak siyang patayin dahil isa siyang kahihiyan sa pamilya. Nang malaman nito ni Liu Shen ay nagdesisyon siya na umalis at lumayo kasama ang kanyang anak. Samantala, nabunyag na gusto lamang ni Guo Xiang na masigurado ang kanyang pagiging susunod na punong ministro kaya pinapahanap niya ang sanggol upang patayin. Sa ika-10 araw, sa wakas ay nakarating si Pei Xing sa tahanan ni Guo Xiang kasama ang sanggol. Sa una, sinubukan niyang baliwalain ang lahat ng ibinunyag ni Wu Xiao. Ang gusto lang niya ay ang kanyang kalayaan upang magpatuloy sa pamumuhay bilang isang mamamatay tao at mangangaso ng pabuya ng walang kapalit. Ngunit gumapang ang pagdududa na kahit ang kanyang kabayo ay tila tumatangging sumulong na parang ayaw niyang hayaan siyang ibigay ang bata. Sa huli ay hindi siya tumuloy at bumalik na dala ang sanggol at tumungo sa kanyang kaibigan na nagngangalang Ying na nagulat dahil sa pagdadala ng sanggol. Sa gabi ng makatulog na si Pei Xing ay napanaginipan niya ang ilang taon nang nakalipas, napilitan siyang patayin ng 2 bata sa harap ng kanilang ina dahil ang kanilang ama ay tinawag na traidor ng hari. Ayaw niyang gawin ito ngunit dahil sa utos ni Woulan ay napilitan siyang gawin ito. Ngayon, sa kasalukuyan ay hindi papayag si Pei Xing na maulit ang kasalanan na iyon at nagpasya siyang ililigtas din niya si Liu Shen. Bago umalis ay sinabihan niya si Ying na maghanap ng ligtas na lugar para sa sanggol kung hindi ito babalik pagsapit ng madaling araw. Di nagtagal, narating ni Pei Xing ang lokasyon kung saan pinaniniwala ang bihag si Liu Shen, dumating din si Wu Xiao na determinadong iligtas ang babae. Habang sinusuri ni Wu Xiao ang lugar ay may napansin siyang kakaiba, walang mga bantay na nakikita, kahit na ang isang lugar na tulad nito ay dapat na mahigpit na protektado. Sinabihan ni Wu Xiao si Pei Xing na mag-ingat bago pumasok habang siya ay nangakong magbabantay sa labas. Pagpasok sa loob ay agad na naramdaman ni Pei Xing na may mali. Ang lugar ay ganap na walang kahit isang bantay na nakikita na parang sinasadya itong inabandona. Ito ay dahil alam ni Woulan na susubukan ni Pei Xing na iligtas si Liu Shen, kaya inutusan niya ang mga bantay na umatras. Kasabay nito, hinarap ni Woulan si Wu Xiao sa labas, at sa mas malalim na bahagi ng compound ay nakaharap ni Pei Xing ang isang alamat. Ang numero 1 sa lahat ng mga mamamatay tao, at matagal na niyang hinahangad ang laban na ito. Sumiklab ang isang matinding labanan sa pagitan ng 2 pinakakinatatakutang mamamatay tao,
ngunit sa huli ay nagawa ni Pei Xing na talunin ang alamat. Pagkatapos ng laban ay sa wakas ay natagpuan ni Pei Xing si Liu Shen na nanghihina. Habang kinakarga niya ito ay ipinakita niya sa kanya ang salamin na pagmamay-ari ng kanyang anak at tiniyak na ligtas ang bata. Dahil dito ay natuwa ang kanyang puso at namatay na alam na may handang protektahan ang kanyang anak. Nang bumalik si Pei Xing sa bahay ni Ying ay nakaramdam siya ng kakaiba. Di nagtagal ay inatake siya ng mga kasamahan ni Wu Lan. Nasugatan siya at na-corner, ngunit salamat sa tulong ng kanyang kaibigan ay nagkaroon siya ng pagkakataon upang makatakas. Sa pag-aakalang namatay na si Pei Xing mula sa pagtakas ay umalis sila upang ihanda ang ritual upang patayin ang bata. Samantala, pagkalipas ng ilang oras ay bumalik si Pei Xing at iniligtas si Ying mula sa mga tauhan ni Wu Lan. Ipinaliwanag ni Ying na wala siyang pagpipilian kundi ibigay ang bata, at matapos maingat na maibalik ang katawan ni Wu Xiao, inihanda ni Pei Xing ang kanyang sarili para sa susunod na mangyayari. Di nagtagal, binisita ni Pei Xing ang kanyang sariling puntod, ang lugar kung saan niya minsang ibinaon ang mga sandata mula sa kanyang mga araw bilang isang maharlikang sundalo. Hinukay niya ang mga ito, at kinuha ang bakal at mga alaala kung sino siya noon. Sa pagkakataong ito, hindi siya makikipaglaban para sa pera o kaluwalhatian, babawiin niya ang bata at aalisin ang lahat ng responsable sa bangungot na ito. Di nagtagal ay dumating si Pei Xing sa altar upang ihinto ang ritual at iligtas ang bata. Mabilis niyang pinatay ang shaman na nagpahinto sa paghahain sa tamang oras at nailigtas ang bata sa sandaling yun. Agad nakaharap ni Pei Xing ang mga alip-ores ni Wu Lan at matapos ang matinding laban ay natalo niya ang mga ito. Dahil dito ay hinarap siya ni Wu Lan, naglaban ang dalawa sa isang labanan na nagwasak sa altar mismo. Ang espada ni Wu Lan sa sansinukob na napakalakas, na halos hindi ito makayanan ni Pei Xing. Gayunpaman ay tumangging sumuko si Pei Xing, gamit ang bawat natitirang lakas na mayroon siya. Lumaban siya gamit ang nagliliyab na baga mula sa altar, nagawa niyang bulagin si Wu Lan nang tumama ang mga kislap sa kanyang mga mata. Sa maikling simyulang yun, pinakawalan ni Pei Xing ang kanyang huling pamamaraan at pinatay ang malupit na commander ng kanilang grupo noon. Dahil sa gulat ay pinili ng natitirang mga bantay na tumakas kaysa isugal ang kanilang buhay laban sa kanya. Kinabukasan, nasa kanyang tahanan si Guo Xiang nang harapin niya ang isang nakakagulat na tanawin, buhay ang bata at nakatayo sa tabi niya si Pei Xing. Sa pagkakataong ito, dumating si Pei Xing hindi para makipagnegosasyon, dumating siya upang gumanti sa pagpapahirap kay Lu Shen. Walang pag-aalinlangan, pinahirapan niya ito at iniwan siyang putol ang paa bago binuksan ang pinto para sa mga lobo. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!